Paano nga ba gumawa ng e-rig account sa DMW website? Kung mag-a-apply ka ng trabaho abroad na under ng DMW, kailangan mong matutunan ito. Sa video na ito, malalaman mo kung ano ang step-by-step kung paano gumawa ng DMW e-registration account in 8 simple steps, bakit kailangan mo itong gawin bago mag-apply abroad, ano yung mga kailangan mong ihanda bago gumawa ng account, at mga importanteng paalala sa paggawa nito na dapat alam mo. Bawal ka kasi magkamali dito, kaya wag mong babaliwalain yun. So without any further ado, may dalawang dahilan bakit kailangan mong gumawa ng e-rig account kung mag-apply ka abroad under DMW. Number 1, ito ang magsisilbing resume mo sa pag-apply abroad. Hindi lang dito sa Korea, kundi pati na rin sa ibang bansa. At number 2, kapag meron kang DMW e-rig account, hindi ka na mahirapan mag-apply. Kasi recorded na yung mga information mo, verified, and ready anytime kung need mo ng OEC, OFW Pass, at iba pang DMW services. At ito naman yung tatlong bagay na kailangan mong ihanda bago ka gumawa. Number 1, active email address. Make sure na yung talagang ginagamit mo ang mailagay mo. Mamaya, malalaman mo kung bakit. At number 2, valid IDs and passport. Magagamit mo ito kapag kukumpletuhin mo na yung profile info mo kapag nakagawa ka na ng account mo. And number 3, stable internet at smartphone or laptop. Para iwas aberya habang nag-fill out ka, mas madali kung sa laptop o computer ka na lang gumawa. Kung walang computer, baka may com shop na malapit sa inyo. If wala talaga, tiyagain mo na lang sa phone mo. Gawin mo na lang na desktop setting kapag nagbukas ka ng Google Chrome sa phone mo. So kung meron ka na lahat ng yan, ganito yung proseso sa paggawa ng e-rig account. So step 1, open your browser, tapos i-search mo ito, onlineservices.dmw.gov.ph. Tapos madadirect ka na agad sa DMW Online Services Portal. Then step 2, makikita mo dito yung e-registration. Tapos i-click mo lang itong let's go. Pag na-click mo na, hihingan ka ng email address para makapag-login. Pero since ngayon ka palang gagawa ng account mo, i-ignore mo muna yan. Dito ka muna sa step 3, create a new account. Para makagawa ka ng account, click mo itong register. Then, accept the terms and conditions. Tapos, mapupunta ka na dito sa step 4. Fill out the registration form. Ilagay mo ang tamang details o information mo dito. Pero bago ka maglagay ng mga infos mo, basahin mo munang mabuti itong mahalagang paalala dito sa bandang left side ng form. Kapag nabasa mo na at naintindihan mo na, saka mo palang ilalagay yung first, middle at last name mo, birth date, gender at valid email mo. Yung ilalagay mo dyan, especially sa full name mo, dapat tugma lahat sa passport mo para maiwasan mong magkaroon ng problema sa pag-aasikaso mo ng mga documents mo kapag nag-a-apply ka na. Kapag natapos mo ng fill-upan, wag mo munang i-click yung register. Kasi step 5, review your information muna. Double check mo muna lahat. Make sure na yung valid email or Gmail mo ay active. As in yung talagang ginagamit mo ngayon. Sa step 6, malalaman mo kung ano yung dahilan bakit kailangan active email yung ilalagay mo. Then pag okay na, pwede mo nang i-click yung register. So step 6, buksan mo yung Gmail or email mo. Kasi doon isi-send ni DMW yung temporary password mo. Kung hindi pumasok or hindi mo makita agad sa inbox, check mo lang sa spam folder. Pag nakita mo na, copy-paste mo lang yung password mo. Then, step 7, log in using your temporary password. So, babalik ka ulit sa DMW portal. Yun yung nandun sa step 1 para mag-login ka doon. Tapos, pag nakapasok ka na, kailangan mong mag-set ng new permanent password. Gumawa ka ng strong password na kaya mong tandaan. Mas maganda kung i-save mo na lang sa notes mo yung password in case man na malimutan mo. So dahil may account ka na, ganito yung makikita mo pag nabuksan mo na yung account mo. Ito na yung pinaka-dashboard niya. At panghuli, step 8, update your profile. Kumpletuhin mo yung mga hinihiling na information dito. At dito mo na rin i-upload yung passport at latest 2x2 picture mo. Kapag nailagay mo na yung mga dapat mong ilagay dyan, meron ka ng DMW e-reg account na pwede mong gamitin para sa OEC, OFW Pass, contract verification at iba pang DMW services. At may mga dapat kang tandaan sa paggawa ng e-reg account. Pero bago ko sabihin yan sa'yo, kung sa tingin mo nakatulong ang video na ito sa'yo, pwede ka rin mag-iwan ng like at share mo na rin ito sa iba para makatulong ka din sa kanila. At i-comment mo na rin kung taga saan ka at kung saang bansa ang balak mong applyan para magtrabaho. So ito yung mga dapat mong tandaan sa paggawa ng account. Number 1, one-time e-registration account only. Kasi kapag gumawa ka ng duplicate account, ibig
Ibig sabihin, higit sa isang account na nakapangalan sa'yo. Magkakaroon ng problema sa system ng DMW dahil magkakaiba ang records mo sa database. Hindi alam ng system kung alin ang tama. At pwedeng hindi ma-process ang OEC o madidelay ang request mo. Minsan, kailangan pang i-merge o i-delete manually at sobrang matagal yan. Ang worst pa dyan, pwede kang ma-flag o ma-hold sa verification kasi para sa kanila, parang suspicious o kahina-hinala kapag multiple identities. So, sa madaling salita, isang tao, isang account lang. Kung may lumang account ka na at nakalimutan mo yung password or email mo, pwede mo pa naman ma-recover yan. Huwag kang gagawa ng bagong account. And number 2, make sure na tama ang spelling ng pangalan mo. Hindi dapat shorten, hindi dapat nickname, dapat parehas sila ng nasa passport mo. And number 3, keep your IRIG number and passport. I-save mo sa notes mo or screenshot mo kasi kakailanganin mo pa yan ulit. And number 4, use active email or Gmail. Ito yung isa sa pinaka-importante dito kapag gagawa ka ng account. Kapag mali kasi o hindi pala active yung nilagay mong email or Gmail mo, hindi ka makakatanggap ng temporary password mo. And number 5, kapag may issue sa pag-login mo, pumunta ka lang sa DMW Help Desk System para maayos mo yung mga problema mo gaya ng recover account, update wrong data, fix duplicates at iba pa. And number 6, never share your password. Siyempre, hindi mo talaga gagawin yan. Kailangan ikaw lang ang nakakaalam ng account mo. Pero kapag mag-apply ka naman dito sa South Korea bilang factory worker o E9 visa holder, kailangan mo munang mag-aral ng Korean language at mag-take ng EPS TOPIK exam dyan sa Pilipinas. Kung gusto mo subukan pero wala ka pa namang idea kung ano yung mga dapat mong pag-aralan, lalo na kung magsi-self-study ka lang, i-check mo itong video na ito kasi nag-share na ako dito ng mga idea tungkol sa mga dapat pag-aralan para makapasa ka sa exam. At ang maganda pa sa video na ito, meron akong ibibigay na free reviewer na pwede mong magamit sa pag-aaral. So magkita ulit tayo sa video na ito.